Ito po, para sa inyong kaalaman, ang isa lang sa maraming magandang balita for business, for ekonomiya, sa ekonomiya, siyempre transportation, tourism, at marami pang iba. At yung dagdag na hanap buhay ng mga Pilipino under President Marcos Jr. Hindi lang masyadong napapag-usapan kasi natatabunan ng sobrang politika sa ating bansa. Hindi rin siguro napapansin at hindi rin nagagawa ng Presidential Communication Office na ipaliwanag ang lahat ng detalye kung ano ang mga accomplishment ng ating Pangulong Marcos Jr. Ngayon, matagal ko na pong binabantayan ito. Dito lang po sa galaw ng Philippine Reclamation Authority, PRA, na ngayon ang chairman dyan ay si Atty. Alex Lopez. Marami na po ang nagawa at gagawin pa. Actually, bigyan ko lang kayo ng sample, isa ho sa ginagawang yung reclamation yan po dito sa Metro Manila, Tangang Cavite at maraming project sa buong bansa. Yung mga pagpapagawa po ng malalaking pagkakataon na makapagnegosyo ang kilalang mga negosyante dito sa ating bansa. Ginagawa na po yan. Pagtatayo ng mga building, mga laking restaurant, pasyalan, Coliseum para ho maging maayos. Parang mayroong ganyan eh. Eto, pakita ko sa inyo ilan lang ho sa mga mga plano na gagawin. Kita nyo na. PRA. Magkakaroon ng malaking mall, mga building, okay? Pasyalan, kaya pabor sa turista, kapitalista, yung mga plano. Ito yung mga ginagawa na po yan at magtutuloy-tuloy yan. Okay? Sa reclamation, Philippine Reclamation Authority. At ang isa pang magandang balita rito. Noong pumasok po ang Marcos administration, ang asset o anong tawag dito? Pera ng PRA ay umabot lang po ng 31 billion lang. Kita nyo? Ayan o. 31 billion lang. 31 billion pesos. Ayan o. Yan yung figures. Pero alam ba nyo sa ngayon? Ngayon, 2026, nagsisimula pa lang. Okay? 205 billion na po ang asset ng PRA, Philippine Reclamation Authority, under President Marcos at yung kanyang tiwala sa chairman kay Atty. Alex Lopez at mga opisyalis ng PRA. So tuloy-tuloy po ito. Hindi po totoo yung sinasabi ng pamilyang negosyante dyan sa southern part ng Metro Manila hanggang Cavite na kanyang tinututulan nitong reclamation ito dahil magbabaha daw ang Cavite. Hindi po. Sa akin pong personal na opinion, takot lang yung tukuyin natin yung mga bilyar na maapektuhan ang kanilang negosyo. Kasi dadami ang mga negosyanteng malalaki na maglalagay ng business dyan. Pangalanan natin, Ramon Ang, Enrique Rason, pamilyang T, George T, yung may-ari ng malaking negosyo dyan. At iba pa, hindi ko na matandaan yung iba. Yan po yung kapartner, tinutulungan ng gobyerno at makikinabang sa Philippine Reclamation Authority na galaw na ito. Office of the President po yan. Hindi po yan departamento, yung PRA. Direkta yan sa Office of the President. At nalaman ko na bago matapos ang taong 2028, bago matapos ang term ni Pangulong Marcos, ang target nila umabot ng trilyon ng magiging asset ng PRA. Yan po ang positibong balita. Sabi ko nga sa inyo, maraming ginagawa ang gobyerno. Pero siyempre, ako naman po ay hindi tagapagsalita ng gobyerno. Hindi ako konektado sa gobyerno. Pero dahil ako'y voluntaring tumutulong sa gobyerno, kay Pangulong Marcos, higit sa lahat, from day 1 until now, at tuloy-tuloy ito hanggang sa matapos ang kanyang term. Kaya ho, pag may pagkakataong ganito, tinatalakay ko rin po ang mga positibo para for information, for education. Marami pong nagawa at ginagawa ang Marcos administration. Pinipersonal lang ng ibang mga ayaw sa kasalukuyang gobyerno. Yung infrastruktura,
yung mga nakatenggang mga project na napabayaan, isa-isang pinupuntahan ni Secretary Dizon, ginagawang mga tulay, school building, mga flood control na nakatenga, tinutuloy po yan dahan-dahan. Rehabilitation sa mga lahat ng highway na tinatawag na Maharlika Highway, ginagawa po yan. So, kung merong ongoing project ang iba-ibang departamento na may malaking pondo, ito kabaliktaran. Yung mga departamento, obligasyong gawin nila ang lahat dahil sila ay mayroong budget galing sa taong bayan. Itong PRA, sariling kayod, Office of the President, sila yung nagdi-develop para kumita ang gobyerno at ang mga negosyante ay makapagtayo ng malalaking negosyo. Kasi imagine yung sample yan, magkakaroon po ng maraming mga building, Coliseum, magagandang public transport, mga terminal, eskwelahan, magkakaroon ng maraming trabaho. At ito po ay ginagawa ng Marcos administration para po malabanan ang fake reclamation. Kasi mayroon pong gumagawa ng ganyan. Meron silang reclamation pero fake ang galawan. Ito po, reclamation under ng PRA, Office of the President. Kaya tama-tama po yung pagkakalagay dyan ni Atty. Lopez at tiwalang pinagkaloob ni Pangulong Marcos at na i-deliver. Isipin mo, 31 billion, ngayon 205 na. Hindi natin alam, gano'n na palang kalaki. Tapos ang target nila at mukhang makukuha ito, aabot ng trilyon ang asset o kita ng PRA ng Office of the President. Antindi, hindi nga lang ho ito na ipapaliwanag na mabuti ng mga kinaukulan. Alam nyo kasi yung PCO, Presidential Communication Office, hindi naman ang trabaho nun magpaliwanag lang ng magpaliwanag ng Office of the President. Dapat lahat ng mga proyektong magaganda, lahat ng ginagawa ng ahensya nasa ilalim ng Office of the President, dapat na ipapaliwanag nila yan. Dapat nabibigay nila ng magagandang balita sa media, di ba? Para na ikapaparating sa taong bayan. And lumalabas po ngayon, puro fake news, paninira, politika. So, akala ng mga Pilipino, walang nangyayari sa Marcos administration. Malaking pagkakamali. Alam ba ninyo na mas nalalaman pa ng mga negosyante, foreign and local, ang major development sa Luzon, Visayas, Mindanao kasi nakatutok sila ron. Natatabunan lang po ng mga mamumulitika, ng mga anti-Marcos dahil yun ang gusto nilang gawin. Palabasin, walang nagagawa ang gobyerno para magalit ang Pilipino. Yun lang ang layo nila. Pero ako hindi po. Yung totoo ang aking sinasabi. Isa pa lang yan. Philippine Reclamation Authority na nakikita natin dyan sa may southern part ng Metro Manila hanggang Cavite yan at iba-iba pang mga lugar kasi nationwide po ang sakop niyan. Makita nyo? Yan ang good news na totoo yan. Walang fake news yan. Tingnan nyo sa record, website ng PRA at ng Office of the President, makikita nyo ang magandang balita. Maraming ginagawa at nagagawa ang Marcos administration. Please like and share.